Maganda topic natin. Marami po nagtatanong colon cancer. Ano ang warning signs ng colon cancer? Colon cancer kasi po top 3 cancer siya sa Pilipinas. So lung cancer, yan po mga common cancer na babantayan. Lung cancer, breast cancer, colon cancer, yan ang iniingatan sa lalaki, prostate. So nasa top 3 siya. Especially pag edad 45 pataas. So ano ba nangyayari? So ang colon cancer, nag-uumpisa siya ng konting cellula na nagiging polyp. So usually bago maging cancer, may polyp muna, parang laman-laman lang siya sa colon. So pag may polyp, tinatanggal na. Kasi yung polyp, pre-cancerous na yun. After a few years, pwede lumipat, pwede maging cancer. Kaya tuturo ko po sa inyo yung senyales, paano iiwas, anong pagkain iiwasan, at sino yung may risk factor na tamaan ito. Lahat tayo natatakot dito. Kahit kami, halos lahat naman may lahi ng colon cancer. Di ba? Okay? So, ito yung 6 warning signs ng colon cancer. Babantayan natin, ha? Minsan, walang sintomas. Oo, mas mahirap yung walang sintomas. Actually, kung may sintomas, mas maganda nga eh. Mas gusto natin yung cancer may sintomas para mahuli natin. Kung hindi kayo nagpapacheck up, hindi natin mahuli. Number 1 sign, nagbago yung pagdumi mo. Okay? Ang gagawin nyo po, titignan nyo yung itsura ng dumi nyo. Nakakita ba kayo ng toothpaste, ng Colgate, di ba? Di ba pag may toothpaste, nilalabas natin yung toothpaste, di ba lumalabas siya isang bilog na puti. So pag dumudumi tayo, normally malaki ang dumi. Siguro kasi laki na parang hotdog. So pag yung dumi nyo, napansin nyo na parang lapis na lang. Parang ang nipis-nipis na lang ng dumi na lumalabas. So magtataka ka, baka may bara. Baka may bara sa rectum, sa colon. Kaya paglabas niya, maliit na lang. So, sabi nga dito, parang pencil-like. Kung parang lapis na lang yung dumi, tingnan natin. So, change in bowel habits. Minsan nagtatae, minsan constipated pa bago-bago. Pati yung dumi natin nag-iiba. So, pwede tayong magduda. Number 2 sign, yung bleeding. Kahit anong pagdurugo, di ba? Alam ko marami sa inyo, pag dumumi, di ba, masakit, di ba? Iisipin natin, almoranas lang yan, o kaya dumugo, o siguro pagpahid lang sa tissue, may dugo, baka anal fissure, nasugat lang. Pwede namang almoranas lang ang pagdurugo sa dumi. Pero may chance na colon cancer din, kaya nagdudugo, di ba? So, papaficalysis, sasabihin ko mamaya sino yung mga mas mag-iingat. Number 1 is age, mas matanda. So, above 50 years old, may pagdurugo, ayaw na natin yun. So, yan. Number 1, change in bowel habits. Yung itsura ng dumi, nagbabago. Parang ang kambing, dumi ng kambing, pwede rin ganun. Goat stool-like. Number 2, may bleeding. Number 3, medyo yung tiyan. Parang iba pakiramdam lagi. Laging masakit, may crampy, laging makabag, laging may masakit dito sa may kaliwa, 'di ba, sa baba, pero anywhere pwede. So meron kayong naramdamang kakaiba, pwede pa rin 'yon. So baka may diferensya sa loob. Number 4, ito. Pag dumumi ka, feeling mo hindi nakakalabas lahat ng dumi. Kasi nga may bara eh. Pag may colon cancer, nagbabara sa colon, sa large intestine. So, hindi makalabas lahat ng dumi. Kaya feeling mo parang kulang lagi. Kulang. Ang dami po may colon cancer. Ang daming may colon cancer. Ang maganda dito, kung maaga mahuhuli, stage 1, mauoperahan, buhay yung pasyente. Buhay. Hahaba yung buhay. Almost normal. Kasi nga, kahit anong cancer sa katawan, tinatanggal. Cancer sa suso, tanggalin yung breast. Cancer sa thyroid, tanggalin yung thyroid. Cancer sa matres, tanggalin yung matres. Cancer sa bowel, large intestine, puputulin yung large intestine. Talagang tinatanggal eh. O minsan, cancer sa paa, tanggal yung paa. Ganun talaga. Pag may cancer, tanggal. O, kung kaya matanggal. Kung hindi, kinikimo at iba pa.
So yan number 4, feeling mo hindi nalalabas yung dumi. Number 5, syempre pag may cancer, weakness. Laging mahina, laging pagod. O bakit laging pagod? Kasi nga merong mga DNA mutation, nagloloko na yung mga selula Number 6, namamayat. Halos lahat na may cancer, namamayat talaga. So pag pumapayat, 'di ba? Kaya minsan pag tayo magkakasama sa bahay, hindi mo halata pumapayat o tumataba. Kaya maganda nga, nakita mo hindi mo kakilala. Uy, ba't pumapayat ka ngayon? So, duda tayo. Foggy, Kanina, lamig, 21 degrees. So, yan po nangyari. Anong dahilan? Bakit nagkaka-colon cancer? Yung mga risk factors. Mamaya tuturo ko. Mga smoking, alcohol, matataba, salami, ham, fast foods, kasama yon. Ang risk factors ng colon cancer, number 1, nagkakaedad. Kayo po, mga kamag-anak nyo, ilang taon nagka-cancer? Edad 50, edad 70, edad 80. Mas gusto natin nagka-cancer sila ng 80, 90 years old para at least umabot muna. Ayaw natin yung bata. Ayaw natin yung mga 50s pa lang, 55 years old, nagka-cancer na, maaga yun. Kung meron kayong history ng polyp, pag may polyp dun sa colon, kung na-colonoscopy kayo, may lahi kayo ng cancer, ito po, risk factor na babantayan nyo, low fiber. Mahina kumain ng gulay, prutas. Pag mababa ang gulay at prutas, higher risk for colon cancer. Kaya ang katulad ngayon, order kami. So, order ko chop suey. Si Doc Lisa, order toko at baboy. May baboy palagi. So, at least may chop suey naman sa low fiber, masama. High fat diet, masama. Sedentary, laging nakaupo. Tsaka mas gusto, ito po hindi talaga risk factor pero may nagsasabi yung laging constipated, yung 3 araw, 4 na araw bago dudumi. Baka lang naiimbak yung dumi. So yung dumi nandun, nakadikit sa colon, baka magbago. Siyempre dumi is madumi na yun So mas gusto mo, mas regular yung pagdumi. Kaya sabi ko nga, more gulay, more prutas para, di ba po? Ganun lang talaga tayo para gumanda ang chance na hindi tayo magka-cancer. Gulay na, bawasan yung mga karne, pati meat, mag-exercise, diba? Relax lang. Ito pa, risk factors, diabetes. Diabetes, risk factor na for colon cancer. Obesity, malaki ang matataba ang kinakain. Maraming kinakain. Smoking, risk factor sa lahat lang. Cancer, pati alak. Alak, very high risk siya. Kala nyo mababa, mamaya makita nyo, high risk ang alcohol. So, anong check-up? Minsan kasi wala naman tayong pera pang check-up. Actually, ang check-up ng doktor, by age 45, 50 years old, magko-colonoscopy ka every few years o every 5 years, every 10 years. Sa akin, medyo magastos colonoscopy, magkano yun? 20,000, diba? Tapos, pwede naman, kaya lang magastos siya. Kaya kung wala tayong pera, kung gusto mo na lang, huwag ka na lang manigarilyo, huwag ka na uminom na alak, gawin mo ng malinis yung lifestyle mo. So malamang hindi ka naman magkaka-cancer. Naninigarilyo ka, puro bisyo, tapos magko-colonoscopy ka every few years. Pareho din Parang yung ibang smoker, gusto x-ray ng x-ray. Bale, wala na rin. Naninigarilyo ka na rin. So, hinihintay mo na lang makita. Pero yung risk ng magkaroon ng lung cancer, colon cancer, hindi mo pinapababa. So, lifestyle change, di ba? So, ito mga gulay, prutas, whole grains, napakahalaga. At merong isang gamot. May gamot na pampabawas ng colon cancer. Ito, yung mga taong high risk for colon cancer, alam nyo anong gamot nagpapabawas? Aspirin. Aspirin o yung mga pampalabnaw ng dugo, for whatever reason, hindi malinaw, nakakabawas ng risk ng colon cancer. Kaya lang, lahat ng gamot may pro, advantage, at may disadvantage, timbangan. Kaya hindi porke sinabi ni Doc Willie, aspirin maganda for colon cancer, lahat kayo inom ng aspirin. Hindi po ganun. Aspirin lang kung high risk ka, may lahi talaga kayo ng colon cancer sa batang edad, siguro maganda.
O kung meron ka pang sakit sa puso, o baka maganda rin yan. Post-stroke, yung maganda. Pero, kung ikaw ay may ulcer, nagdudugo lagi tiyan mo, mahapdi lagi tiyan, ayaw mo ng aspirin. Diba? Ayaw mo aspirin, baka magdugo yung tiyan mo. Kasi merong aspirin-induced gastritis. So, timbang yan, timbang. So, pag mas maraming benefit yung aspirin, takot ka sa heart attack, takot ka sa stroke, tapos meron kang high risk for colon cancer, pwede yun. So, doktor magbibigay niyan. Okay? So, paano madadiagnose ang colon cancer? Colonoscopy. Sa colonoscopy, makikita. O yung mga MRI, CT scan, kita kung may cancer. Kaya lang, pag nakita yon, sa akin, hanap tayo magaling na surgeon para operahan. Meron pang staging ang colon cancer. Stage 0, stage 1, 2, 3, at stage 4. Basta mas early stage, buhay. May pasyente ako, early stage, swerte. Lakas kumain ng taba. Lahat ng bawal kinakain. Bata pa na colon cancer. Pero ang ganda pagka-opera eh. Kaya mahaba buhay. Isang blood test pang-check ng colon cancer, ha? O, baka hindi nyo alam. CEA. Ito yung favorite na sa test. Pangmayaman to eh. Pangmayaman yung mga PSA, prostate test. PSA kung may prostate cancer, duda ka CEA, carcino embryonic antigen, tinetest, mahal din to. Pag tumataas ang CEA, posible lang na may colon cancer. So, pag mababa CEA, mahappy tayo. Okay? Yan ang mga tinetest, mga blood test. Punta na tayo sa mga pagkain. Ano yung pwede at bawal kung colon cancer ang pinag-iinitan natin, ha? Okay, siyempre, diet talaga. With yung talagang medyo vegetarian diet or yung talagang healthy diet, mababawasan yung colon cancer risk mo by 33%. Sobrang laking bagsak ko, 33%. Number 2, ito yung mga hindi naman 100% sure, okay? Hindi tayo makakahanap ng 100% evidence-based dito, pero kakain ka rin naman, iinom ka rin naman ng vitamins, ito na lang inumin nyo. Ang calcium supplement, posible may tulong makaiwas. So, good to. Calcium supplement, okay. Lalo na kung babae, menopause, calcium supplement talaga. Vitamin D, medyo maganda rin. May konti pag-aaral. Vitamin D, dog, maganda sa puso, calcium supplement, gatas. May mga sakit, ayaw ang gatas eh. Pero sa colon cancer, medyo okay daw yung gatas. Medyo. Although sa prostate cancer, medyo ayaw natin yung gatas. Depende. Diba? Number 3, whole grain. Mataas sa fiber. Gusto natin yan, gulay, oatmeal, whole wheat bread, brown rice. Okay? Bakit gusto mo high fiber? Ba't gusto mo maraming kangkong, spinach, alokbati? Bakit gusto natin yan? Kasi parang walis siya eh, di ba? So pag maraming fiber, makita mo yung dumi mo, isang diretso, napakaganda. Pero kung puro karne kinain mo, tumitigas lang. Tumitigas yung dumi, ay lumabas. Gusto mo high fiber sa gula, sa prutas, high fiber, di ba? Kaya ayaw mo nga masyado yung juicing eh. Gusto mo yung prutas mismo para, di ba yung mga hindi makadumi, nagpa-fiber supplement pa, pareho din yun. So, gulay na lang, hindi ka na magpa-fiber supplement. Number 4, beans. Healthy ang beans. So, any beans, soybean, peas, vitamin B, as in boy, vitamin E, maraming flavonoids. Nakakapigil daw ng colon cancer. Number 5, colorful fruits and vegetables. Mas makulay. Lahat ng makukulay. Broccoli, very green, orange, di ba? Cabbage, carrot, di ba? So, lahat ng colorful, kamote, basta makulay, kalabasa, very orange, very red, strawberry, lahat yan, makukulay, mas maganda. Maraming antioxidants. Number 6, sa pagkain, fatty fish, isda. Okay? Mas maganda ang isda kumpara sa, ito may pag-aaral, yung mahilig sa isda, mas less ang red meat, less chance of colon cancer. Number 7, ito naman mga bawal, babawasan natin, red meat. Ang red meat nakita nila talagang nakakataas ng risk of colon cancer. Dapat mga
18 ounces a week lang. So, konti lang. Kain ng karne, konti lang. Hindi pa malinaw kung ang nagkakos ng colon cancer, yung karne mismo o baka yung karne na niluluto na medyo sunog. Kung yun man yun. Di ba, misa ayaw natin yung high heat high oil, mainit, mantika, doon nagta-transform yung oil Minsan nagiging cancer. Number 8, ito ayaw talaga nila Oo. Itong mga processed meats mas okay pa nga yung karne mismo yung beef or pork mismo, mas okay pa siya kumpara na inayos na yung pork and beef. Anong mangyayari? Ginawa ng hotdog na process na, may chemical na smoke na or cured, may preservatives, may nitrite. So hotdog, maalat na, bacon, super alat, ham, bologna, luncheon meat, lahat yan, mas maalat na, mas na-process, mas hindi na maganda. So ito, mas mataas ang chance for colon and stomach cancer. So, bawasan natin. Okay? Nasa sa inyo naman So, lalo na pag tumatanda tayo, mas gusto natin mas panalo tayo dito. Number 9, ang lilimitahan, alcohol. Ito may pag-aaral. Mas maganda, tigil na lang. Gaano karaming alcohol nakakataas ng risk ayon sa pag-aaral? 2 glasses a day. 2 boteng beer isang araw, or 2 hard drinks, or 2 wine glass na 2 kopita ng red wine. Pwedeng tumaas colon cancer nyo ng 20%. Tapos pag heavy drinker ka, 4 na beer o 4 na shot araw-araw, 40% chance higher ng colon cancer. Yun ang nakita nila sa pag-aaral. Meron pa mga ibang pagkain di pa natin tiyak kung good or bad for colon cancer, like kape, tsaa. Sa tingin ko, kape, tsaa most likely beneficial, pero hindi natin alam. Sugary foods, sa tingin ko masama ang sugary foods pero hindi pa clear. Garlic, tingin ko maganda garlic So, meron pang ibang mga pinag-aaralan. Okay? Sana po nakatulong itong video. Try na natin. Oo, alam ko, sabihin nyo pag tumatanda, kailangan talaga more gulay, more exercise, magpapapayat, at oras na may makitang sintomas, basta ito na lang. Pag may symptoms na, tanggalin nyo na yung takot. Kahit takot naman magpa-check up Tanggalin nyo na yung takot. Talagang sugod na. Pa-check na tayo. Alamin na lahat. Kasi pag hindi alam, mas delikado. Diba? Kailangan natin mabuhay para sa anak nyo. Isipin nyo lang, para sa anak nyo, para sa magulang nyo. Diba? Yung mga vlogger, para sa followers nyo, kailangan nyo pa mabuhay. Para mas marami pa kayong magawa, may tulong, diba? Kaya kahit nakakatakot magpa-check up, maganda wag na lang konting tiis. Okay? Salamat po. God bless po. Thank you po sa inyo lahat. Thank you, Roland, Sin, Harvey, Teresita, Pablo. God bless po. Thank you.